Samantala, updates sa water level ng mga dam at water supply ngayong dry season. Ating aalamin kasama si Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng MWSS Corporate Office. Engineer Dizon, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Ay, magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat po ng ating pong nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Sir, ano po ang pinakabagong water level status ng mga pangunahing dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila? Partikular po itong Angat Dam, ngayon papasok na ang kasagsagan ng Tag-init. Opo, ngayon pong alas 12 po ng hapon po, no, ay nasa 199.53 meters po ang ating pong elevation sa ating Angat Dam. Itong Angat Dam po na ito, ang pinagkukuhanan po natin ng 90% po, no, na pangangailangan po natin sa buong Kamaynilaan at karatig na probinsya po ng Rizal at bahagi po ng Cavite. Sa ngayon po, no, ay nasa 33 cm kada araw po yung binababa po ng ating reserva. Sa ganitong buwan po talaga po, no, ay base po sa ating pong historical elevation ng ating Angat Dam, ay talaga pong pababa po yung level po ng ating tubig. Hindi lamang po sa Angat Dam, pati din po sa mga dams po ng buong Pilipinas ay bumababa po talaga ang level ng tubig dahil po sa init. Engineer, sa kasalukuyang water level po nitong Angat Dam at nabanggit nyo nga po na 30 centimeters po yung binababa nito, gaano po kalaki yung safety margin bago ito umabot sa tinatawag na critical level nito? Opo, ang normal high water level po ng ating dam po, no, pagdating ng katapusan po ng taon ay nasa 212 meters. Pero kami po sa MWSS ay ni-request po namin kaagad na taasan po ito hanggang 214 meters para may extra ipon po tayo para sa ganitong summer, no. Simula nung unang buwan pa lang po ng taon ay nag-umpisa na po tayo na magkaroon po ng mga preemptive measures para hindi po bumaba o mabilis po ang pagbaba po ng ating tubig sa ating mga reservoir. Though mababa po ang level ng tubig po natin ngayon ay hindi naman po natin ito nakikitang aabutin yung ating pong tinatawag na critical level na 160 meters, which is ito po yung level po ng tubig na na-experience po natin nung kasagsagan ng El Nino noong 2010. So sa ngayong level po na tubig po na to ay sapat pa naman po yung tubig na ito dahil meron po tayong mga nakukuha ng tubig galing sa ating pong mga watershed. Ang ginagawa po natin ay kung may mga paunti-unting tubig na nanggagaling sa ating mga watershed area, ay binabawasan po natin yung mga releases ng tubig from the Angat Dam. Okay. At nabanggit niyo po no, yung ginagawa niyo pong precautionary measures. May nakikita po ba kayong posibleng kakulangan sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan? Kung sakasakali na ito na nga pasok na yung panahon ng tag-init. At ano-ano po yung ibang contingency measures na nakahanda para dito? Opo. Constant naman po yung ating pong coordination sa ating pong National Water Resources Board po, no? Pati sa mga kasamahan po natin sa Interagency Technical Working Group regarding po sa ating alokasyon ng MWSS sa Angat Dam. Magkakaroon po kami ng meeting actually sa Webes po, no, para mapag-usapan po yung magiging projection ng level ng tubig at mga epekto po nito sa umpisa po ng tag-init. At nitong buwan po, no, ay naging proactive na din po ang MWSS dahil nagkaroon na din po kami ng high-level meeting kasama po yung ating pong mga konsesyonaryo para maging ready po tayo, no, nitong summer. Sa ngayon po, no, maliban sa Angat Dam, ay kumukuha din po tayo ng tubig mula sa Laguna Lake at Wawa Dam sa Rizal na natapos na po noong 2024. Patuloy din po yung pag-rehabilitate po din po natin ng mga planta para continuous din po yung supply po ng tubig. Meron na din po tayong mga modular water treatment plant sa Cavite at Marikina na ready na din po mag-operate. At may mga naka-ready na din po tayong mga deep wells na sa buong Kamaynilaan po, no, naka-distribute po yan sa buong Metro Manila na pwede rin pong i-reactivate anytime po, no, na kung sakaling po na magkulang po tayo ng tubig sa Angat Dam. So meron na din po tayong mga naka-readyng mga mobile water tankers at mga static tanks. Itong mga paghahandap mo ito, no, sir, ay amin na din po napag-usapan at ready na po to operate po just in case po kailanganin. Okay, that's good to hear po yung pagiging proactive. Pero engineer, pakipaliwanag po, paano po pinamamahalaan ng MWSS yung water allocation sa pagitan ng domestic use, irrigation at power generation, lalo na po kung patuloy na bumababa itong water levels? Opo, meron po kasi tayong tinatawag na Interagency Technical Working Group po, no. Ito po yung mga grupo po, no, na pinamumunahan po ng ating pong National Water Resources Board. Ang mga miyembro po nito ay ang MWSS, National Irrigation Administration, PAG-ASA at yung ating pong National Power Corporation. Itong mga agencies po na to, no, mga government agencies po, no, ito po yung mga nakikikinabang po, no, sa ating pong Angat Dam. So every month po, no, ay nagkakaroon po tayo ng
ng projection po ng level ng tubig base po sa nagiging pronouncement po ng pag-asa sa ating panahon po, no, kung magiging maulan ba ito o mas lalong iinit pa. So dito din po namin po napag-uusapan kung ilan po ba yung i-recommend po ng grupo sa National Water Resources Board of Trustees para sa aming pong magiging alokasyon sa tubig para sa domestic use dito sa Metro Manila at ng irrigation naman po para sa Bulacan. So tulong-tulong po itong mga gobyerno, sangay po ng gobyerno na to para mapagbigyan po ng sapat or mabigyan po ng sapat na tubig po yung ating pong MWSS at ang NIA para sa irigasyon sa Bulacan. Okay. Sir, may tanong lang din namin, may mga long-term projects po ba sa ngayon ng MWSS gaya ng bagong water sources, dam rehabilitation o conservation programs para maging mas resilient pa ang supply ng tubig laban sa ito na nga matinding tag-init at isa pang kinakaharap natin na climate change? Opo. Sa ngayon po, no, ay patuloy po kaming nagko-construct po ng mga bagong pasilidad po, no, para matugunan po natin yung pagtaas po ng bilang ng populasyon po dito sa Metro Manila. Aside from that po, no, ay nagre-rehabilitate din po kami ng mga aqueducts or mga tunnels po natin. Ito po yung mga aqueducts po natin na na-construct pa po noong 1930s sa 1940s na kailangan na din pong talagang rehab o palitan. So aside from that po, no, ay atin pong nire-repair din po yung mga pipelines po natin, yung tinatawag po nating mga losses po sa ating sistema para po may magamit po tayo. So ito naman po ay mga patuloy po nating ginagawa. Almost every year po ay ginagawa po natin para mapabuti pa po natin yung ating pong supply ng tubig. Alright, mensahe at paalala nyo na lang po sa publiko, engineer, pagdating po sa pagtitipid ng tubig para makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ngayong dry season. Opo. Tayo po sa MWSS po, no, sa gobyerno, katulong po yung ating pong mga pribadong mga konsesyonaryo po, ang Maynilad at Manila Water, ay patuloy po kaming gumagawa ng mga proyekto para mapabuti po natin lalo yung ating pong serbisyo sa ating mga kababayan. So hindi po kaya po ito ng gobyerno lang po, no, kasi kailangan pa din po natin yung pagkikipagtulungan ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga responsibilidad na responsabling paggamit po ng tubig. Sa ngayon po, no, ay pa-summer na, ang expected po natin na ay walang pag-uulan po sa ating mga watershed. So kami po sa MWSS, kaysa yung mga iba't ibang sangay ng gobyerno ay naghahanda na po, no, para patuloy pa din po yung ating pong supply ng tubig at kahit na konti po yung ating pag-uulan sa ating pong reservoir. Sa ating pong mga kababayan po, no, all year round naman po itong ating pong panawagan po sa pagtitipid po ng tubig. Hindi lamang po tuwing summer. Ang lagi po nating pinapaalala po ay dapat po ay lagi po tayong maging wise po sa paggamit ng tubig. Maliit na bagay lang po ito, sir, no? Pero pag pinagsama-sama mo naman po ay malaki din po yung maitutulong. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon maging sa update. Engineer Patrick Dizon, Department Manager mula sa MWSS Corporate Office. Thank you, sir.